the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hindi naging madali ang aming umpisa. Maraming hirap, pagod, puyat at sakripisyo ang aming dinaanan. Ngunit, naniwala kami sa vision at purpose na pinagkaloob niya. Na lahat ng yon ay dadaanan lang namin dahil dito namin makukuha ang aming magandang kinabukasan. Kaya mo din, maniwala ka lang sa pangako niya. I am Fritz. And I am Cory. We are Ambassadors of Hope, and I am worldwide. Welcome to Academy of Reborn, to the Corvette C8 Car Achiever Multi-Millionaire Circle. I am Business Center owner of I Am Ambassador in IBC Batangas. I am Ambassador founder and Diamond Elite Executive. Welcome to Miss Cory Silva. Ayun, oh. Ah, Hello, virtual coffee. amazing morning. Thank you so much, Mentor Echo. First time ba ni Mentor Echo host? But ang galing. First time pero ang galing. Grabe, no? Ngayon ko lang kasi siya narinig na mag-hostings. Palibasa yung ikot ngayon sa Warriors, napakatagal na, no? Hindi mo na makuha yung gusto ko mag-host pero wala akong pwesto. No? But anyways, guys, thank you so much, Mentor Echo. Napakalupit. And thank you for having me, Mentor Aiza Rojas. This is my first time ulit to be back in Reborn. Ayan, kamusta kayo, mentors? Happy Sunday. Dapat talaga, no, nag-swimming pa kayo. Pero may paganito yung Reborn. Kaya okay lang yan. Kasi ano din, matagal na kasi itong naset. Kaya okay lang din yan, guys. Kasi kahit paano, maging productive din for the entire week. Kasi kahit ako, no, talagang baka bakasyon talaga ang peg ko. Yan. So I hope, ayan, kamusta kayo mga mens? Ayan, I think ang dami ko nakita dito na bago. Hello, Mentor Jory, Mentor Gigi, Mentor Cory, Mentor Richard Gajeran. Ayan, daming bago. And then from Reborn, no, ang dami din nila, no? So, nakakatuwa din. And Team Hope, nandito rin yung ibang teams kasi pinasit-in din natin kasi sayang naman. Yan, thank you, Mentor Aiza, for letting them sit in. Pero anyways, may mga bago po ba at hindi pa ako kilala? Para pag hindi naman na, hindi na ako maging introduction mentors, diretso na tayo sa topic. Okay ba yun? Mas gusto nyo ba na diretso na tayo sa topic para din hindi ko makuha masyado yung oras nyo? Or a little bit introduction, bibilisan ko lang. Ayan. So, kasi yung introduction naman natin sa video ay okay na, no? So anyway, siguro magdiretso na tayo sa topic natin, mga mens. Ayan. Pero sana marunong talaga tayong gumamit ng ating ng ating ginagamit ng mga kung ano-ano dito. Ayan. Wait lang mga mens ha, kasi kailangan ko siyang i-share. Ayan. Tingnan natin kung nasi-share ang slide ko. Ayan.
Hold on. Ayan mga mens, taga-saan ba ang mga tao ngayon? Nasaan ba kayo lahat, mga mentors? Nasaan ang inyong mga pinagagagawa sa buhay? Nasaan tayo ngayong mga panahon na ito? Ayan, kayo ba ay nasa bahay, nasa swimming? Mentors, kita po ba ang slide? Ayan, ayan, very good. Kita naman ang slide, no? Without further ado, kasi kilala nyo naman na ako and most of you, kung bago man, halos ano na rin, na-summarize na doon pa lang sa intro vid, no, mentors? Kaya hindi na natin ulit-ulitin kung ano yung ginawa natin for the last 8 years, no? 8 years na ako sa industriya. Kaya talagang nasasalamin na sa mukha ko yung pagod. Uy, talagang, alam mo yun, ramdam mo na yung gano'n, no? Kaya, I would like to address this as one of the best topic that I wish I had when I was a newbie. Alam niyo yun, alam mo i-type mo ang swerte ko. Yun talaga, tuwing dinidiscuss ko tong topic na to, lagi akong, shucks, ito pala nag-discuss kami nito. Yung gano'n, yung parang I feel so robbed for many years kasi hindi ko siya alam. Kumbaga, kami lahat ng mga top mentors, pioneers, we were the talagang guinea pig. Kami talaga yung na-sacrifice yung many years na tumahe ng systems. And that delays us as compared sa mga bago ngayon. And this is what we call five-year plan plus the formula. The reason why it's so important na ma-discuss, especially sa bago, tsaka sa mga teams, is napi-feel mo ba na ang tagal mo na dito pero parang wala kang result or walang nangyayari sa'yo? Or hindi mo alam kung saan ba pupunta tong pinaggagawa kong to, nababurnout na ako, napapagod na ako, pumiga na ako ng pumiga ng downline ko, hindi ko naman alam kung ano na ang purpose nito. I mean, I get you. I get that kasi I felt that for many years until I realized that this topic is so important. And dito ako mas nag-focus talaga, no? Eto real talk na guys, ha, magto-tone na tayo talaga. Kilala niyo ako, very dominant ako pag nagte-training ako. Pero dahil Sunday ngayon, medyo mabait na training na lang muna, no? Tsaka kakabalik lang ng reward. Baka maging huling training na nila to kasi na-trauma. Kasi paglabas duguan, no? Eto mentors, bakit ka nag-IAM? Sige, i-type mo yung reason mo bakit ka nag-IAM nang walang halong kaplastikan. Yan. Pwede tayo mag-real talk dito, mentors. Kasi hindi mo naman kailangan palagi na, alam mo yon, to sound like nice, to make it look, alam mo yun, acceptable. Sige, yung ita-type ko na lang yung mukhang reasonable at saka yung mukhang maganda. Ganon kasi, no? Bakit ka nag-IAM? Para yumaman. Gusto ko maging financially stable. O, 'di ba? Health and financial freedom. Okay? Ano pa? Ano yung reason mo? Kasi yung iba lagi sinasabi, to support a friend at first. O, 'di ba? Yun yung sisimula. Pagod na mag-work. Totoo yan. And I feel you with that. And hindi mo naman alam kung ano talaga ang pinasok mo. Tapos suddenly, you came in with the loop and the cult. Cult talaga. Kulto pala talaga yung napasok mo. And then suddenly, ang dami ng pinapagawa sa'yo. 'Di ba? And you're like in a hook, tapos hindi ka na makaalis. Kasi, wala, nandito ka na. Tapos marami ka na rin naipasok na kaibigan mo. Mapapahiya ka naman kapag umalis ka. Magbumukha kang scammer, 'di ba? So, wala na, ito na yon. Para sa good future ng aking mga anak, financial freedom. Honestly, lahat naman the same, no? Lahat gusto talaga magkaroon ng financial freedom. And I do understand that gusto mag-travel, gusto magkasasakyan. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo gusto magka-supercar. Okay ka na sa magka-Vios lang ako kasi commute naman ako dati. Okay nga ako, nakakapag-tricycle nga ako, nakakaatikha nga ako sa buhay, 'di ba? Tsaka maliit na bungalow lang, okay na. Kaya lang, ito yung problema, mentors. Nung pumasok ka sa industry 'to, one thing is for sure, ito ay to see is to believe industry. And whether you like it or not, i-type mo, tanggapin mo na itong industriyang ito, kailangan mong magkaresulta kung gusto mong yumaman din talaga dito. So, comparing it to people who works in traditional business, empleyado, who had other businesses in line, dito nagkakaproblema ang lahat ng maraming tao, even me. Dito ako nadili. Alam mo kung bakit? Kasi I mix principles with what I know than the standard. Alam mo yung meron pala talagang prinsipyo itong ginagawa natin. Dumating ako sa point na nung kumikita na ako, I question things. Kina-question ko lahat. Bakit magsa-sports car?
bakit magaganto? Tas ano, maangas ka pa, na maangas mo pang ginagawa yung gano'n. Talagang nabwisit na yung mga mentor ko sa akin kasi hindi ko kasi maintindihan bakit mens. I think that if it was nilatag mo sa akin ng ganito kasi corrective din yung personality ko in a sense na kailangan maintindihan ko bago ko gawin. Yan, kung gano'n ka magiging ano 'to, malinaw para sa'yo. Kasi maraming talagang manlalaban doon sa prinsipyo kasi hindi mo naman nalatag ng maayos. Ang Eto mentors ha, lahat ng uplines ko si Mentor May, si Mentor Kat, si Mentor Jess, steady lahat sila. So hindi sila intentional na i-explain sa'yo na, "Cory ganito ang gagawin mo kasi ganito ang mangyayari sa'yo." Walang gano'n. Sila yung type of leadership na gagawin na lang nila ta's sundan mo na lang. Parang nagpapakiramdaman kami, gano'n. So tumagal kami mens kasi ala na nag-detour na kami kung saan-saan na kami napunta, kung ano na pinagagawa namin. It was then na sinabi ko talaga 'to kay Mentor May, you could have been more intentional. Sinisi pa talaga siya 'no, sinisi ko talaga si Mentor May. Mentor May na-delay kami dahil sa'yo, kasi wala kaming ganito. Hindi ka nagbaba ng ganitong training sa'min before. And ako yung isa sa pinaka-negative when it comes to sports car and supercar, ipino-post ko pa siya. Sinasabi ko pa, hindi naman kailangan niyan, kumikita naman kami. Especially when I made a lot of money in retail. Sobrang lumaki talaga yung ulo ko. Kasi parang, eh di ba ang ipinunta ko lang naman dito para kumita at magkaroon ng financial freedom? What's that? Bakit may ganyan-ganyan pa? And that is because I was not part of the building. Yun yung magandang maintindihan mo. Asan ka ba? Kasi baka mamaya, you're actually entering I am worldwide, pero you are in a certain specific period na gusto mo lang talagang magbenta ng product. Ayaw mo pang mag-build talaga ng organization. Baka nahihiya ka lang, napipilitan ka lang, or maiba ka naman talagang plano, okay ka naman talaga sa trabaho mo. And one day, when I was already making money because of the retail, talagang nakampante rin ako. Pero may downline ask me, sabi niya, "Mens, bakit wala ka dun sa Tagaytay? Eh, may ano, ganito, meron silang video shoot and photo shoot." Ta's I was like wondering, bakit nga ako wala dun? And yet na-e-enjoy ko yung income ng pagiging part ng IAM. Gets niyo mentors? Yung na-e-enjoy mo yung pagbebenta ng product and yet hindi ka nag-aambag doon sa ikaka-grow ng company. Kasi ang isip mo lang, nagpunta lang naman ako dito para kumita, eh. Ba't ba may ganyan-ganyan pa? Ang daming arte-arte naman na may pa sports car pa. Diyos ko, puwede naman ako sa ganito na lang. So, ang tagal ko dun, years ako dun sa mental state na yun. Kasi I started as a builder, pero nahirapan ako. Yun yung totoo. Kaya I sort out into different. And then, when I look back, kung kailan ako nag-build na, ibig sabihin pala, 'pag building ang ginagawa mo sa IAM, ito tandaan mo, ang pangit pakinggan nito mentors, sa totoo lang. Pero ang kita mo 'pag building is tao talaga, yun talaga. Pero hindi ka kikita ng hindi sila kumikita. Yun naman yung kagandahan. There's no such thing as kikita si Echo ng sobrang laki nang hindi siya nagturo. Nakikita yung downline niya, hindi naman niya tinuruan. Paano kikita si Mentor Sigfredo kung hindi naman siya nakapag-delegate, 'di ba? There's no such thing as big organization kung hindi nag-effort din talaga yung mentor. Kasi hindi niya rin talaga mapapalaki yung organization na yun. Kagaya nito, nag-effort si Mentor Aisa. Nagkaroon siya ngayon ng academy. Ano ang punto? Ibig sabihin, may mga program talaga siyang dinuduplicate para matuto ang kanyang ilalim. And to follow ang income niya 'pag natuto sila. Ngayon kung hindi natututo ang ilalim, nga din ang upline mo. Kasi wala talaga, eh, 'di ba? So there's programs na nakasama doon and sabi ko, "Okay, may program naman kami, kumikita naman kami." Ambassador is one of the best teams talaga na nagse ng product. So I was the one who's telling na, "Hindi natin kailangan magganyan kasi yung pinunta natin para kumita." I was on the other side. Kumbaga nasabihan ako one day ni Mentor Michael na, "Asa ka ba talaga? Kami ka dito, papunta kami dito, ikaw papunta ka dun." So magkaiba kami ng direction. Tapos sabi niya, "Ano plano mo sa downlines mo?" Dapat ba may plano? Gano'n yung ano, napatanong ako, dapat ba may plano? Hindi mo
Nagpa-PE naman ako, okay na kumita naman ako, nag-give me 5 naman ako, nag-just for tama na yun. Aba hindi mens. So, dun ako medyo parang na-stun na, okay. Yung alam ko na principles in building is not really that deep. Hindi siya ganun kalalim. And it was a big slap on my face when I had started beginning na mag-build na talaga, tas magkaroon na ako ng downlines. Pero let's discuss about the power of result, no? When you say power, bakit kailangan mo ng resulta? Bakit kailangan mo ng mga ganong sports car? Simple lang. Hindi makikinig yung grupo mo pag wala kang result. Mahirap mag-lead kasi tao sila. Yung respect, hindi mo siya pwedeng i-ask. Hoy, respeto niyo ako, nauna ako dito. Hindi pwedeng ganon. 'Di ba? At mapapansin mo sa leadership naman ng mga S, hindi nga sila nagsasalita eh. Pero sila yung ang result, grabe. Mentor me, mentor Kat, mentor Jess, naka-Lambo, naka-McLaren. Tapos hindi authoritarian, hindi bossy. Pero pag nagpatawag ng meeting, drop everything yung mga dominante. Lumuluwas talaga kami, no? Bakit? Kasi ganon kapag may resulta ka sa industriyang to. Maraming tao kasi nagsasabi, Mens, ayaw nilang pumasok sa training. Mens, ayaw nilang pumunta sa ganito. Mens, nahirapan ako magpatawag ng ganito. Oo, Mens. Kasi bukod sa result, kailangan develop din yung character. And dapat, importante rin na nasusubaybayan mo yung paglaki ng organization mo, kumikita ba sila? Kasi marami kang ipupush sa organization. Ngayon, pag hindi yan kumikita, mahihirapan ka talaga. So, dapat ikaw mismo as an upline, kumikita ka. Para yung way ng pagkita mo, maituro mo sa ilalim mo. That way, kapag may sinasabi ka sa kanila, madali nilang, oo, sige, mens, tama. Diba? So, legitimacy and proof lang talaga ang negosyong ito. So, marami nagsasabi, Eko, kita ko pa, dala-dala kayo ng orange paper bag nyo. Yumaman ka na ba dyan? O, diba? May nagsabi sa'yo, Eko, magjo-join ako. O, nalala ko may nag-post si Ate Marites ng ganito eh. Yung dinadaot siya ng mga kaibigan niya siguro na ini-invite niya. No? Kaya siguro, dominante siya. So, lalo siya nag-excel, no? Kasi talagang ginalingan niya mag-live, ginalingan niya mag-TikTok, parang pananampal niya yan eh. Kasi parang, ganun, nakikita ako dito, sinasabi ko sa inyo. Ang maganda kasi doon is pinapakita ni Ate Ites na kumikita talaga siya. And the best thing that she did is also buying something tangible. Kasi hindi pwedeng kumikita ka pero nasa bangko mo. Ganito kasi yung problema ng mga karaniwang pumapasok sa industry. Bago pa sila pumasok ng IAMA, pera na talaga sila. Kasi traditional business owner na sila eh. Or kaya naman, malaki na sweldo nila. So parang sa mind nila, okay, mapera naman ako eh, gawin ko to o hindi, okay lang. Pero nagre-refer, nagre-recruit, na-enjoy yung give me 5 but just for you at commission. Tapos yung downline, hindi naman nila alam kung may pera ka or wala. Or probably, alam naman talaga na mga kaibigan mo na may pera ka na. Pero, ano naman sa kanila? Ano naman sa akin, means kung may pera ka. In short, saan mo dinadala yung motivation ng pagkita mo towards sa grupo mo? Kung, okay, kumikita ka, sinisave mo, meron ka mga binabayaran na kung ano-ano, hindi tangible yung result. Ngayon, pag nasa labas, paano ka magre-recruit? Hindi ka naman nakikitaan ng resulta. Sabi mo ba, eto yung bank account ko, papakita ko sa inyo. Paano kung isipin niya na, galing naman yan sa traditional business mo? The reason why people join IM Worldwide and the reason people keeps on staying and nag-exist sila and nagsistay sila longer is because people keep on bringing result. And it's a proof na kumikita talaga ang IM Worldwide business mo. Without it, hindi lalaki ang organization mo. Ganon siya kasimple. Kasi, bakit naman ako magsistay? Di mag-nurse na lang ako, mag-engineer na lang ako, magpaka-architect na lang ako, magpaka-virtual assistant na lang ako. Ganon din naman, kumikita din naman ako dito, kumikita ka din naman pala dyan. Anong difference? No? So, very important to kasi when I look back, with Mentor May, Mentor Kat, Mentor Jessa, tapos kami na, ito yung lineage namin.
halos nagsabay-sabay lang kami nung nag-start kami sa IAM. Although ahead na talaga si Mentor Me, 14 years na siya sa industry. Actually, 15 years na talaga yan. Kaya pagdating niya ng IAM, talagang built na siya. Yung character niya, yung disiplina niya, pati si Mentor Kat, pansin mo, hindi na sila yung laban na laban, yung hindi na sila yung kagaya namin na talagang sobrang marami kaming kailangang patunayan. And especially tayong mga bago, no? Marami tayong kailangan patunayan. Pero itong level ng tatlong to, wala na yung kailangan patunayan. Tsaka hindi nila character na may patunayan. Sila yung tipo na, eto na yung result, oh, mens. At saka, ang weird kasi yung mga dominante, ang dadaldal, ang yayabang, ang daming sinasabi, pero walang lambo. Kaya makikita mo na ang result ay hindi nagma-matter kung ano ang personality. Kasi pwedeng maangas ka magsalita pero ang resulta mo butata. 'Di ba? So parang bakit sila sinusundan ng buong organization? It's not about their personality. It's about the result that they bring in. Sasabihin sa amin ni Mentor Me, "Halika kayo, mag-breakfast tayo, supercar achiever." O di kami, pupunta kami. 'Di ba? Pero sa palagay mo, naka-bio si Mentor Me. Mag-breakfast tayo. Pansinin kaya namin si Mentor Me, mga dominante kami. Ang daming naku, sinasabi ko sa'yo, ang Blast ang isa sa pinakanapakadaming downline na dominante. Arian Fernandez, JC, Poy, ako, si Papshi. 'Di ba? Ang dami naming dominante. Tapos, dominante rin naman si Dave, dominante rin si Hannah. Paano mo ililid ang mga dominante? Eh, namimili yan ng irerespeto. Tapos, professionals pa yan. Kailangan mong magkaresulta. 'Di ba? Hindi mo kailangan mag-change ng personality, kailangan result siya. Gano'n siya kasimple. And a 5-year plan business, 5 taon ka lang daw dito magbi-build. Kaya itanong mo ang sarili mo, "Wait lang, ilang taon na ba ako dito? Bakit ba ako dapat nagmamadali?" Simple lang, kasi may magulang ka, tama? 'Pag 'di ka nagmamadali, hindi natin alam, 'di natin hawak ang panahon. Mga anak, ilang taon na ang anak mo? 'Di ba? Ako, 80 years old yung tatay ko, pero may dream pa rin siya na magkaroon siya ng sasakyan kahit Honda City lang daw. Hinit ko talaga yung free car ni bibigay ko talaga yun sa tatay ko. Kasi for the first time in his life at 80, wala pa siyang na-try na yung brand new talagang car. Ang nabili lang namin sa kanya before second hand. 'Di ba? Tapos 80 na, nanay ko gusto niya mag-travel. Mga anak ko wala akong oras kaka-build. So I started here, pregnant ako. So 8 years old na si Sab, gano'n pa rin ako ka-dedicated. So nakaka-feel ka na ng guilty feeling na wala ka talaga nabibigay ng oras sa kids mo, para lang siyang employment or kaya OFW ka, umalis ka kasi ng bansa. 'Di ba same lang naman, eh. Inflation, ang mahal na dito sa Philippines, baka hindi alam ni Mentor Aiza, yung 500 dito, dalawa na lang ang laman ng basket. 'Pag namili ka ng gulay, 3 gulay lang yung nabili mo. Ano alam mo naman kalabasa at mga sibuyas at bawang naman dito, 'di ba? Pagba-build ng construction ng bahay mo, gusto mo magka-house and lot, alam mo ba kung gaano kamahal ang semento at bakal ngayon? Iba na. Kaya kailangan nagmamadali ka na. Hindi ka puwedeng patulog-tulog, 'no? Time and financial freedom talaga yung goal ng bawat isa. Pero the only way for you to do that is to build early para maka-retire ka ng early. Yan. And when you say build and retire early, ano yung projection ng sales na kailangan mo at income na gusto mo para maka-retire ka? Baka naman kasi 5K, 10K, okay ka na. 'Di ba? Kasi 3,500 lang naman talaga ang pensyon, eh dito nakataas-taas, naka 5K po. Puwede na 'to, mens. 10K po. Kaso mens, hindi nagsusustain ang isang organization with a low psychological wallet. Ibig sabihin, mababa ang capacity ng isip mo na magkaroon ng ganitong income, hindi rin magsusustain, mawawala din yung ilalim mo, eh. Kasi matataas, kaya sila nag-join sa industry kasi mataas ang income nila na gustong ma-hit. So as an upline, kaya ka pinagte-training on a daily basis kagaya ng mga ganitong mentoring is because napaka-importante na nasi-stretch ka at naririnig mo yung iba kung paano sila mag-isip. Kasi hindi lahat pare-pareho. Pero 'pag may hawak ka ng tao, ikaw ang mag-a-adjust. Kasi marami dito leaders na, pero ang nag-a-adjust yung downline.
Ayaw ng upline ko kasi ng academy. Wala kasi malayo ako, taga-probinsya pa ako. Mens, hindi mag-a-adjust ang IM Worldwide sa inyo. Ikaw ang pupunta ng Manila. Ikaw ang a-attend ng program. Ikaw ang a-attend sa mga meetings. I-experience mo ang blast para pag uwi mo ng probinsya, dala mo ang culture. Kagaya ng Bacolod, Rojas, Aklan, at Katiklan, may mga downlines ako na galing sa provinces, even Mindanao, nakakaluwas sila. And pag uwi nila ng probinsya, dala nila kung ano yung nakuha nila sa Batangas or kaya sa Manila. That is what you call investment. And a lot of people doesn't understand na kailangan mong mag-invest ng time. Walang magic training, walang magic mentor na darating sa'yo para sabing, Mens, today, magiging malaki na ang income mo. Ikaw talaga, you have to go out there. Yun yung reality. Kaya 5-year plan lang, kasi mentors, may buhay ka pa naman. Forever gusto mo ba maging networker? Okay, compassionate ka. No? Pero hindi masayang maging networker din. Sa totoo lang, kasi nakakapagod siya. Pero ang laki talaga ng income. Kaya parang choose your heart. 'Di ba? Ganun lang siya kasimple. And this is an eye-opening for me when we had our super breakfast meeting. Kasi na-realize ko, oo nga naman, ito yung mga tao talaga na nag-take ng risk. Ito yung mga magagaling talaga mag-just for you, give me 5, mag-build na malalaking organization. And at the same time, sila yung may mga result na tumaya. It's a reinvestment sa business. So ikaw as a downline at naiisip mo na, Mens, paano yun? Maliit pa ang kita ko. Well, matuto ka mag-ipon. Be strategic in terms of your finances. Kasi marami naman kumikita, nag-give me 5, nagja-just for you, pero hindi talaga napupunta pabalik sa negosyo ang perang kinikita nila. Maaga lifestyle, ang agang nagbabayad ng kung ano-ano, pinagkukuha yung kung ano-ano, ginamit yung income galing sa IAM. Ngayon, may grupo na sila. Paano mo ngayon i-empower ang leaders mo kung ikaw ay wala sa mga ganitong exclusive meetings? Ano nga ang pangalan ng team namin? Hindi nga maalala ng downline mo kung anong pangalan ng team nyo. Kasi never heard. Parang, grabe, I'm so proud. Nakaupo doon ang upline ko. Dapat ikaw yun. Sa totoo lang, eto, nung nagkausap na kami nila Mentor Me, nung nagpatawag siya nito, ang sabi niya lang, basta alam nyo na, kayo ang mag-a-upgrade. Eh, naka-supercar na. Ito kasi ang limit ng level ng formula, no? Pag naabot mo na yung level na yon, wala nang magpupush sa'yo. Tinanong ko si Mentor Me, tinanong ni Papshi, Mentor Me, may nagpupush pa sa'yo? Wala na. Ay, Mens, graduate ka na. Alam mo yung lahat kami, may graduation pala. Kasi ilang taon na kami dito, Mens. May pagod na kami kakahit ng travel, kakahit ng laksan. Hinit na lahat ng hit. Hoy, may tapos pala ito. And doon ako parang mas na-excite. Sabi ko, ganun lang pala. Kailangan ko lang mahit yung formula, tas graduate na ako. Well, tatapusin ko na. Kasi nobody wants to be stuck. Doon sa place wherein kailangan mo laging pumiga, pumilit, magtawag. Mentors, darating kayo sa point wherein mapapagod ka na rin. And that's the time that when I see my leaders and co-mentors and I realize, grabe, yung mga experiences ng mga to, dapat nagmamadali kami. Kasi ito yung baon nila, lahat ng shortcut. Mentors, pag hindi ka nagmadali, hindi mo na matatanong yung mga yan. Si Mentor May, nagsastart na siya mag-Europe. 'Di ba? Baon niya lahat ng wisdom. So, paano natin tatawagin, Mens? Paano pag lahat yan nag-alisan? Nagta-travel na yung mga yan. Mahirap na yan. Alam mo ba, ang hirap mag-book ng Diamond ngayon? Iba na ang panahon ngayon. And dito ko natutunan na may graduation ang network marketing. Akala ko hit lang ng hit, benta lang kami ng benta, padami lang kami ng padami. Hindi. No? Kaya napaka-importante nito sa mga bago. Begin with the end in mind. Kasi kailangan mong mag-set ng goal. Ano ang goal mo? Ano ang income goal mo? Ano ang willing mong i-commit? Kasi pag hindi ka willing dun sa number 4, willing to commit, hindi ka willing mag-commit ng kahit ano at hindi ka willing mag-sacrifice, alam mo, mag-ibang karir ka na. Kasi hindi talaga yan magkakaigi. Yun talaga siya, kailangan mo siyang piliin.
Kasi may formula to, no? And nung naintindihan ko to, naging fully submitted ako doon sa formula na ginagawa, no? Ang formula simple lang, mag-rank up ka daw, mag-first car ka, mag-sports car ka, mag-super car ka, huli ang property. Bakit huli ang property? And dito maraming na-mess up. Kasi kailangan mong mag-provincial expansion, mag-support ng downlines, lumipad ng iba't ibang bansa. So, yung property mo should be last. And dito ako nagkamali kasi I keep on buying properties na hindi ko natitirhan. And property is for retirement. Ikaw na lang ang pinupuntahan ng downline, reseta ka na lang. Oh, reboard, ano kailangan nyo? Ganun. Oh, sige. Brackets, ano kailangan nyo? Pa-event kayo. Sige, uwi na kayo. Oh, lightboard, anong problema mo, Kaori? Oh, sige, maglabas kayo sa sasakyan. Ganun. Ganun na kasi ang nangyari kay Mentor Me, kay Mentor Kat, at sa lahat ng mentors na graduate na official. Hindi na sila kagaya namin na pupunta kami ng McDo, Burger King, magpapawirang kami doon, magmamindsetan pa kami hanggang madaling araw, magmamam pa kami. Yun yung difference ng maaga nakatapos. Mas matipid sila this time kasi hindi na sila yung lumalabas. Sila na yung pinupuntahan. And rank up, the reason why kailangan mo mag-rank up is number 1, kailangan mo magkaroon ng prestige. A lot of people, hindi, Mes, gusto ko lang low-key lang ako. Ayoko talaga kasing nalalabas sa social media. Heme, heme, heme. Okay. Paano ka mag-a-apply ngayon later sa IBC? Kunyari gusto mo maging IBC. Paano ka? Sige, Mes, na-hit mo yung Emerald, na-hit mo yung 200 active members, may pera ka pang IBC. Sino ka ba? Sabi ni Pres. Diba? Sino ba to? Nag-a-apply ng IBC. A lot of people in IM has a lot of money, pero hindi nila alam that they have to work on para makilala din sila. Not just for IBC. If iaangat mo ang downline mo, kailangan sikat yung team mo. Kapag ka gusto mong magpasikat ng superstar, ikaw dapat sikat. Kasi magbi-build ka ng superstars diba? So kailangan nakikisama ka dun sa formula. Kasi maiiwan at maiiwan ng grupo mo, kikita lang kayo on the side. Pero kayo lang yon sa small world nyo. You're a nobody. At kahit mabunot pa kayo, baka kulangot lang tayo, hindi man lang naramdaman ni Mentor May na nabunot yung ambassador. Hindi naman tinamaan yung income niya. Ganon kalaki yung organization niya. And pag hindi ka kilala as an upline, mahirap kang isuporta. Kasi hindi ka nag-rank up. Tapos sasabihin mo, Mens, puntahan mo po kami dito sa Pangasinan. Ang layo, hindi nga kita kilala. Downline ka na ng downline ng pinaka-downline. 'Di ba? So, kailangan talaga nag-rank up kasi para, sino ba yun? Ngayon, ang laki na ng organization, hindi mo na kilala kung sino yung downline mo. Ika-7th level mo pala, 10th level mo pala, yun sa'yo pala yun. Kaso hindi nagra-rank up. Mahirap talaga siyang mag-align. Kaya napaka-importante ng pagpunta sa office, pag-build ng organization, ng blast. Kasi halimbawa gusto mo ng support kay Mentor Me, mang iba kasing downline, sabihin, yun nga, tapo, di naman yan nakikita, ganyan. Hindi ka naman pumupunta sa blast day. Hindi ka naman pumupunta sa fierce day. Tapos gusto mo ng supporta ni Mentor ka, pati Mentor Me, support ka muna, mens. Para mapuntahan ka sa Bacolod, o kaya sa Rojas, o kaya sa Mindanao. Ikaw muna, mens, baba ka muna. Give and take kasi siya. Position, kailangan mo talaga. Kasi hindi ka talaga, pag nagkapantay kayo ng downline mo, hindi ka na niya titingnan as upline. Tingin mo kung pare-pareho kaming diamond, baka si kusi-kuhin lang namin si Mentor Me. Mens, may picturean mo nga kami. Ginagano mo lang si Mentor Me. No, pantay lang naman tayo. 'Di ba? So, kailangan as an upline, kailangan mas mataas ka talaga sa downline mo, hindi ka naaabutan. Kasi once na naabutan ka ng downline mo or naging mas mataas na yan sa'yo, ay mahirapan ka, mens. Doon may struggle, may power struggle na yung leadership. Income, kailangan malaki ang kita. The only way para kumita ka ng malaki sa building is through rank up. Minsan, naghaharakiri ng Sapphire. Ito, makabigan ko sa Sapphire, i-jade ko na lang lahat to, Sapphire na ako. Hindi pa rin yun ang rank up. Ang rank up talaga is yung tipong, legit talaga ang left and right niya, gumagalaw talaga. Tapos, pag nagdi-DR ka ng bago, meron ka talagang bago na pang ruby mo at pang emerald mo, at yun yung bagong bukas ng line. So, DR ka dapat ng DR para meron kang laban para sa rank up. And I remember when I hit my diamond, I was able to hit my 500,000 income. And hindi na ako bumaba doon nung nag-rank up ako ng diamond. And I made sure na organic ang pagkaka-diamond ko. Hindi ako promo diamond, legit yung mga DRs, legit yung mga
yung mga heads, kumbaga. Wala ako talagang, kumbaga, hinarakiri doon na parang, ito, sige, ano na natin to. Kasi, pwede mong gawin pag may pera ka Pero, ang hirap i-sustain. Kaya dapat tao talaga siya. Incentive. Kailangan nahi-hit mo yung incentive para makalapit ka kay IAM. Para kilala mo yung president, kilala mo si Mentor Me, kilala ka ng mga top earners. Tapos, hindi rin mahirap mag-push sa ilalim. Kasi, halimbawa ako, nagsabi ako sa downlines ko, sa ambassadors, guys, mag-hit na kayo ng Japan. Alam ko kasi hit ko. Ang hirap kasi mag-push ng i-hit mo, tas ako hindi ko hit. Kasi ganito lagi ang, ganito lagi ang echo ng downline. Ba't ikaw, mens? Tapos, wala na, natanggal na yung mukha mo, naputol na yung ulo mo kasi hindi mo din hit. 'Di ba? So, madami kang kailangan gawin, pero ganito yung atake ng mindset. Pag nag-hit ako ng incentive, ako yung mag-e-enjoy. Pag na-hit ko yung rank up, ako yun. Grupo ko yun. So, dapat ang mentality mo, nai-enjoy mo siya kaysa nai-stress ka. Kailangan meron kang ginagawa sa mindset mo na hindi siya obligasyon na mahirap, kundi something to enjoy and something that is fun and something to look forward. No? And eto, mentors, nung nag-meeting kami ng Diamond, kasi Diamond na kami that time The reason why hindi na namin to masyadong pinupurso, kaya Crown Alpha na rin ang mindset at project ng Ambassador is, nung nag-Diamond kaming lahat, nung nag-sharing na kami, lahat kami kulang ng DR to become a blue and black diamond. And for you to be able to build a diamond, it took us 6 years para maging diamond kaming lahat. Most of us. So, ngayon, mas maganda Crown Alpha na kung ano yung dulo, doon ka naka-look forward. DR ka talaga ng madami. And then, pag may nakita kang potential, tsaka ka mag-deep. Para wala kang wasted hours. DR tapos palalim. Wala pa, DR pa ulit. Pero kung kaka-DR mo at wala talagang lumalalim, you have to check your relationship building and your keeping. Kasi baka DR ka ng DR, pero wala ka na talagang, alam mo yun, follow-up relationship building. So, meron ka ngayong way kung paano mo ma-check kung saan ang may problem or kailangan mong i-tweak. No? Huwag mong patagalin yung rank up, growth indicator siya kasi, and long-term talaga ang building. And na-enjoy ko na talaga ngayon ang passive income because of that. Nung nag-start ang Ambassador in 2021, ganito lang kadami ang rank up. As in, ang konti talaga. And talagang sellers lang kami. Kumbaga para sa amin, okay, nag-suffer kami, ano naman meron? Okay, nag-Ruby, ano naman? Parang wala talaga sa amin siya. Hindi talaga namin siya naiintindihan. Until after 2 years na sineryoso natin siya, alam niyo ba, tayong lahat is almost 100 rank ups na ngayon. In 2 years. And hindi lahat, kasi most of the teams that was ahead of us was like 6 years old. 'Di ba? And most of them have 14 years, kumbaga, meron silang 14 years experience. Hindi natin mako-compare yon doon sa atin. Pero for you to be able to come to this kind of, ang dami mong emerald, dami mong ruby, dami mong sapphires, that's very remarkable for a very new team. And yan yung dapat na team na meron ka. Yan dapat yung rank up na meron ka kasi you are under ambassador, may program yan. And the only way for you to achieve that is kung susundan mo din yung program. Kasi programming lang siya, tas consistency. Kasi wag kang mapagod magkaroon ng ganitong academy, wag kang mapagod umattend ng mga Night with a Diamond, wag kang mapagod na mag-follow up sa kanila kasi you'll never know na yung mga taon na yon dun sila na-build. Kasi ganun yung nangyari sa mga yan. And yung incentive, yung Rolex, yung car, alam nyo, si Papsi lang dati nakaka-hit ng car. Ngayon, January pa lang, hit ko yung akin. And ang due ko pa is September. So, pang level 2 na ako, yung hinihit ko. Kasi hit ko na ang level 2 sa kabilang side. So, konti na lang, level 2 na rin ako. Baka mag-level 3 pa. Hindi mo kasi masasabi kung ano yung galaw ng organization mo for this month. Yun ang kagandahan din ng network marketing. Kasi, hindi ko to in-expect at hindi ko, sobrang bonus na tong part ng incentive sa akin. Pero ito yung something na nakakapagpagalaw sa akin, especially travel. Sa travel kasi, out of 24 countries, 18 countries ang na-hit natin sa IAM, libre lahat. Wala akong binayaran kahit piso. And still, we're continuing traveling. 'Di ba kung ikaw ay dating OFW, nata-travel mo 3 months, every quarter, meron kang Hong Kong, meron kang Taiwan, meron kang Japan, meron kang Europe. Ganun yung traveling sa IAM. And I'd rather na hindi matulog. Ganun yung mindset ko talaga. Ay, hindi na ako tutulog kasi hit ko talaga. Nakaganon ako mentality kasi
Sa employment nga, hindi rin naman ako natutulog kasi ang dami naming mga pa-RDOT dun. Wala naman pa-travel dun. Dito na lang, dito na ako magpagod, sabi kong gano'n. And first time ko magkaroon ng Rolex ha, alam mo hindi ako marelo, hindi rin ako ma-accessories, pero nung nagka-Rolex ako, iba talaga yung pakiramdam ko 'pag lumalakad ako sa mall. Kasi sa Shangri-La nakakasabay ko yung mga mayayaman, ang una nilang tinitingnan yung watch ko, tapos bigla sila mag-uusap na, "Oh, your watch is so nice," gaganon sila kasi mga konyo yung mga tao dun. Ta's alam mo yun, yung parang hindi mo nafi-feel na hindi ka belong. Nagkaroon ka ng gano'n na feeling na parang dati hindi ako pang ganito, pero naramdaman ko siya nung nagkaroon na ako ng confidence nung nakaka-hit na ako. Kasi kung ako lang tatanungin mo, kuripot ako, hindi ako bibili. Hindi talaga ako bibili Mentors kasi 1.7 pang down payment na 'yan ng house and lot sa probinsya, 'di ba? Pero sa I-am kasi libre, ba't hindi mo i-hit, libre na 'yan. Eh, ano pang ibibigay sa'yo na hindi pa ang hirap, 'di ba? Ang hirap sabi ni I-am gusto ko na ibigay sa'yo, ayaw mo pa din, 'di ba? So, sa out of this one, parang 80 plus yata kami or 100 plus, 'di ko maalala, eh. Parang first batch nito, 9 luxury incentive yung naka-hit. Sa pangalawa, sa part 2, alam ko madami talaga naka-hit sa I-am ambassadors, 'no? And isa sa pinakanakitaan ko ng katangian talaga yung mga naghi-hit, eto talaga din yung mga level of people na, eto na, sila na yung mga next in line talaga. Kasi wika na talaga, eh. And puwede nating sabihing, "Ay afford ko naman, nabibili ko naman." Iba kasi yung nakita ka ng downline mo na nasa poster ka. Kasi ang pakiramdam niya, "Ako din, ako din." Kasi hindi naman siya kagaya mo na may may trabaho pa on the side, may traditional business. Wala siyang gano'n, siya I am lang talaga siya. So kailangan mo talagang pakita sa kanya na, "Yes, I am lang, kaya 'yan." 'Di ba? So kailangan mo mag-hit kahit na afford mo. 'Yan, ako hindi ko inuugaling bumibili ako ng LV, hini-hit ko lang yung free, 'yan. And nung umalis kami ng Japan kasi naka-hit kami, ito yung first ever ko na na-experience na mas gusto ko na mag-travel ng hindi direct selling ko hini-hit kundi grupo na, RQV na. Kasi na-experience ko makasama yung team and ang saya namin. Nilibre kami ni Popsi ng Marc Jacobs dito, tigigisa kami, 'no? And ang dami namin na-achieve over the years. Tayo as a team, alam nyo, ang dami naming nakikita rin sa Reborn na potential. Ang daming magaling. Pero ang kailangan kasi ni Reborn ay directions lang at masasamahan. Kasi nga, ang kanilang mama ay nasa ibang bansa. Kaya buti na lang, na-adapt din sila ng iba't ibang teams, no? And ang maganda doon, itong mga leaders na to, sila yung kumukupkup doon sa mga nasa baba. Yan. So, kailangan talaga din makisama ka sa crosslines mo. Kasi mahihirapan ka eh kapag ka, alam mo yun, may mga limitations tayo. So, yun yung natutunan ko as a builder na kailangan maging mabait din ako sa mga crosslines ko. Kaya kikipagkaibigan ako sa Titan, sa Lions, kasi pag kailangan ko sila, madali ko tawagan. So, Universal Studio, alam nyo ang dami natin dito, 12 tayo. And that's always the percentage that I'm checking. So, okay, lahat sila, representative sila ng iba't ibang teams. Pero at the end of the day, ilan ang team mo pababa? Kasi you have to be driven by data as well. Ilan yung from Icons, ilan yung from Lightborn, ilan yung from Rockets. Kasi pwedeng nahi-hit ng Rockets, pero ilan sa Rockets? 'Di ba? At hindi na lang Reborn ang binubuhat mo doon, sarili mo talagang team. Gano'n siya. 'No? So, kailangan ikaw may plano ka sa organization mo. Yung trip to Korea, alam mo sayang 'to kasi supposedly April 2 ang alis namin ta's iintayin na lang namin yung blast kasi April 6 to 12 yata yun. So, dapat 2 weeks akong Korea pero denied ang visa ko. Ang ginawa ni Mentor May, nilipat niya kami ng Taiwan. Pero ang maganda dito, ang kasama ko kasi dito staff ko, tsaka si Chai. And I never traveled outside the country na kasama ang anak ko. So, this is like the first time na parang it was meant to be kasi ito ring mga kasama ko ngayon, ito yung mga top players ko sa company. Kumbaga, ito yung nagpayaman talaga sa'yo. Kaya, hello, for you to travel with them and to get to know your staff as well, libre, mag-aarte pa ba ako? Tapos auto-hit ako sa next travel incentive ni I-am. Kasi nga may utang siya sa akin eh, kasi hindi ako nakalipad eh. Ganun kaganda si I-am. Pag hindi ka hindi ka nakalipad kasi na-denied yung visa mo, hindi na po forfeit ang travel mo. Qualified ka sa next. Eh, paano kung Europe yung next? Auto-hit ka na, friend. 'Di ba? So, yun yung kagandahan ng mga travel incentives ni I-am. Second part of the formula, labas ka ng first car. And i-hit mo yung first million. Bakit, mens? Kasi, pag may first car ka, kailangan mo ng tangible result. Huwag mong patatagalin. Within 6 months to 1 year, dapat lumabas na yan. Bakit? Kasi may meetings.
Kunyari, ang downline mo, La Union, Laguna, tapos Pangasinan, Bulacan. Paano ka pupunta, mens? Bus ka, 'di ba? Kukuha daw ng product. Mens, paano bubuhatin? Mag-MRT ka. So, kailangan mo mag-invest kasi kailangan mo sumuporta dun sa mga downlines mo. Kasi sila nasa iba't ibang locations. And may mga leaders, mens, na kapag napagod sila sa ilang papunta-punta sa office, ayaw na nila. Kami sinusundo pa kami dati ni Mentor Jess. Kasi buntis ako nun eh. 5 months pregnant ako eh. Para lang ma-ensure niya na nagtitraining ako. Eh, yung downline mo, mens, lagi kayong papawiran kayo hanggang 3 AM, tapos lakad kayo pag-uwi. Ayaw na niyan, mens, hindi na sasama sa sunod kasi bago siya kumita pagod na pagod naman, grabe naman ka-OA naman sa pagod. Gano'n kami dati noong 2016, tanggap namin 'yun. Pero in 2024 maaarte na ang downline, mens. Kaya kung hindi ka mag-i-invest sa sasakyan, papagurin mo yung downline mo, isipin niya, "Ay Diyos ko, ta's magme-meeting na naman kami, magte-training kami ng 8 sa noon, tapos uuwi kami 3:00 na, tricycle pa kami." O kaya lalakad kami kasi wala namang masakyan. Hindi hindi lahat ng tao ano sila, hindi sila the way na na-equip sila ay hindi kagaya ng lahat. Lalo 'pag may option 'yan, may choice 'yan, may trabaho naman siyang masasandalan, may negosyo naman siya, hindi siya magpapakahirap. The way na ikaw ay nagpapakahirap kasi ikaw, I am lang yung option mo, kagaya ko, pero sila hindi. Kaya kailangan mong iparamdam sa kanila na hindi magiging mahirap or burden or alam mo 'yun, parang, "Ang disaster naman 'to napasok ko." Kasi maraming nagko-complain before, "Ang draggy naman ng meeting niyo." Pero these are also leaders who are really, really extremely talented. Eh, basta yung kilikili mo pinagbuhat mo pa siya ng mga Garcinia at Barley box, 'di ba? Hindi na uulit. Tsaka kailangan mo mag-deliver ng product. So, anong inaarte mo na, "Mens, di naman kailangan ng sasakyan, nakakapunta naman ako ng office." Oo, mens, 1 year ka na, ikaw pa rin ikaw ang nakakapunta ng office. Kaya walang sumasama sa'yo, mens, sa downline. Kasi, mens, hindi yung itsura mo pa lang mukhang hindi pa yaman. Kaya sila parang, hindi na lang. Go girl, kaya mo 'yan. Balikan mo na lang ako 'pag may sports car ka na. To see is to believe. 'Di ba? Kasi kumita ka naman, nakakabenta ka naman sa product, pero hindi ka man lang nag-invest para sa sarili mong itsura, sa sarili mong ano, kasi ang best investment dito bago pa ang I am, ikaw talaga. Hindi naman sila nag-join dahil sa barley lang. Nag-join sila kasi pinagkatiwalaan ka nila. 'Di ba? Kahit saan mo ngang dalhin kumpanya 'yan, sasama 'yan dahil sa'yo. Hindi lang I am ang naging consideration niyan. Partly 90% kaya 'yan nag-join dahil sa'yo. Pero kung pahihirapan mo 'yan, hindi na 'yan uulit. Hindi siya magse-stay. Sabihin niya, "Sana sa ibang team na lang ako, yung maraming sasakyan para marami akong nasasabayan." 'Di ba? Gano'n siya, mens. Kaya kapag sarili mo lang inisip mo, okey lang. Binulungan ako dito ni Mentor Marlon, 2 months old pa lang ako. Sabi niya, "Alam mo nagkakaresulta dito, naglalabas ng sasakyan." Sobrang yes mentor ako nito. Wala pa akong ego nito, eh. So, lahat ng sinasabi niya, do'n ako naging mabilis. Kapag yes mentor ako, mabilis ako. Pero 'pag nalalaban ako, bumabagal ako. Do'n ko talaga siya na-experience. Nung tinatanong ko na, kino-question ko na lahat, do'n ako bumabagal. So, I started when I build na online tsaka dito sa IAM, I started na sinubmit ko talaga yung sarili ko dun sa formula. Sabi ko, "Sige, this year, this coming 5 years, gagawin ko lahat ng sinasabi ng mentor ko muna. Hindi muna ako magmamagaling." 'Di ba? Kasi kung magaling ako, dapat ako yung top 1. Eh, hindi naman ako yung top 1. Kaya alam mo yun, with all humility, makinig ka. 'Di ba? So, car achievers natin, we started, ito lang yung car achiever, 2, 4, 6, 8, 8 lang. Pero alam niyo nung Fierce, 5 yung naglabas ng car. Tapos siyempre, ang maganda pa diyan, sina Mentor Aryan at saka si Mentor kasi nasa sports car level sila, eh. Out of this is nasa 20 na yata ang car achiever or 25. Basta may lalabas pa tayo na 8 car achiever kasi from this day forward hanggang nung fun drive 17. Pero meron pang 8 na car ang lalabas. Kaya 25 yan, eh, most likely. Pero ang ibang teams kasi, guys, is if you will recall, tiningnan ko kasi yung ibang teams. May isang team na nag-post, 2023 nila was last year, no? 2023, ano lang sila noon, 26 car achievers. So that was our first year. Eh, ilang years na sila nun? 6 years na sila sa industry. Eh, ito, first year fun drive lang 'to. Eh, may fun drive ulit sa August. 'Di ba? So, ibig sabihin,
50 sila this year, kami pwede din kaming 50 this year, tayong lahat. Ibig sabihin pwede mong habulin, hindi siya kailangan tumagal. So ganun yung nangyari sa ambassadors, sunod-sunod talaga naglalabas ng sasakyan ngayon. Halos everyday kami sa office kasi ang daming naglalabas ng sasakyan at hindi basta regular car. Meron tayong 5 sports car na maglalabas pa. Kaya matindi talaga 'tong taon na 'to. Kaya wag kang kukurap, 'di ba? Yung millionaires natin dati 8 lang or 6 lang, ngayon 25 ang millionaire sa team. Ongoing, every month may nagwa 1 million sa team. Nakakabaliw din talaga 'tong part na 'to kasi bago 3 months, 6 months, 1 year, nagwa 1 million, nagtu 2 million. Ngayon ang income na nila Mentor Aryan, Mentor ano, combined 6M, si Mentor Dayan 4M, ta's sumunod-sunod na 'yan, 'di ba? So, ang lalaki na ng income nila, hindi mo na puwedeng sabihing kino-question mo pa ba kung kikita ka o hindi, eh, kumikita na sila, 'di ba? Sports car, marami sa'tin hindi na 'to tanggap, hindi na 'to kaya ng utak natin. Kasi yung magkasimpleng sasakyan nga okey ka na, eh. Pero ang tanong, bakit ayaw mo? Kasi too many of us are not living our dreams because we are living out of fear. Tingin mo kasi hindi para sa'yo. Hindi na kayang i-absorb ng utak mo yung sports car kasi hindi mo naman nakita ang sarili mo magkaka-sports car. Kahit ako, kaya nga nung nagka-sports car ako or nagka-supercar na kami, parang, ha, talaga ba meron kaming ganito? Tapos the way people look at you, mentors, ito yung experience mo. Iba ang driving kapag naka-sports car. At alam to ni Mentor Aiza. Lalo Filipina siya. Kasi hindi lahat sa UAE can afford a car, let alone sports car. Kaya nila, probably SUV, pero hindi yung level na magsa-sports car sila, hindi na. Hindi na yan kaya ng mga ordinary kahit sa Philippines, 'di ba? And sports car kailangan kasi ganito siya, pagka matagal na kayo magkakasama ng downline mo, kailangan mong ma-promote. Meaning, yung core mo, magkaroon na sila ng SUV. Kailangan sila na yung magka-sedan kasi ikaw mag-a-upgrade ka na as an upline. Kailangan yung core, sila na yung nagbibitbit naman ng mga downline nila. Sila na yung nagdadala ng mga products, sila na yung nagde-deliver, sila na yung nag-aayos sa mga leaders nila, kasi kanya-kanya na yan. Ikaw may bago ka naman, pwede mo namang hindi i-let go din yung SUV mo, pero meron ka ng sports car kasi pang two-seater. Bakit two-seater? Hindi ka na pwedeng magbitbit ng downline. That's where you cut as well the over familiarity. Kasi na-experience namin dati dito, naka-van kami lahat, sabay-sabay kami, pupunta kami ng meeting. Tapos alam mo, naging over familiar na kayo ng downline mo kasi you talk about things, kumakain kayo sa isang restaurant, uuwi kayo sabay-sabay. Wala na silang sense of parang wall, yung gano'n, yung parang alam na nila lahat sa'yo eh. And ang hirap din i-lead 'pag may over familiarity sa organization. That's why ako, I started ng, 'pag may meeting ibibigay ko lang yung ticket. Hindi ako nagsasabi na, "Guys, sakay kayo sa car ko. Guys, magganito kayo." Kahit na I have a lot of cars. Meron ako ipapahiram ko yung car ko pero hindi ako sakay nun. Ipapa-drive ko siya kay Allen kunyari, pero sila-sila magkakasama. Pero as an upline, eventually kailangan mong mag-sports car kasi kung pare-pareho kayo ng downline mo, lalo bagong pasok siya, naka-SUV na yan, naka-Montero pa, 'di ba? Ta's mas mababa yung SUV mo, mahirapan ka diyan. Kasi gano'n tumingin ang mga tao. Tapos naabutan ka pa niya sa Millionaire Circle, nag-Sapphire na rin siya. 2 years ka na sa Sapphire, o patay ka ngayon, 'di ba? Kasi wala na siyang way para makita ka na upline ka. Kaya kailangan in 1 to 2 years, kasi halimbawa 5 years, ano tinapos mo yung Vios mo, yung first car mo, tapos another 5 years ka. Aba hindi 5-year plan yun. Tapos magsu-supercar ka, ano 15 years ka na dito mens, tapos magpapapower ka sa'min ng Lambo, kulubot na yung puwet mo. Girl, ikaw na lang, graduate na lahat, umalis na lahat. Tapos na, ikaw pa Lambo ka pa lang, lola ka na. Kasi kung ilang taon ka na ngayon plus 5 years, 'di ba? Ako 38 na ako plus 5, 43 ako no'n. 'Di ba? Hindi ko na nga makita ang sarili ko na at 45 at 50, Diyos ko naglalalambo pa ako. Ano magvi-video pa kami na magagaganon pa kami. Hala naman, uy, parang hindi naman na. Parang iba na yung nakikita ko sa sarili ko, 'di ba? So, you have to be mindful na ang sasakyan dito ina-upgrade. Tanggapin mo siya. Kaya nga si Mentor Me, siya yung pinakamaraming sasakyan, kawawa si Mentor Me. Alam mo ba kung nakailang salin ng sasakyan yun para lang maiparating ang mensahe? Hindi pa rin naman namin na-gets, kahit nakailang salin siya, 'di ba? Hanggang ngayon na lang namin naintindihan nung talagang bumongga na yung income niya. Yes.
I'm on a meeting, anak, later. Yeah, Diyos ko. Nagpapakuha pa ng yung anak ko ng damit niya. Di ba? Ayan, higher level of clients. Mahirap puntahan yung mga downline na, alam mo yung, meron kaming ganitong encounter when we were in Bulacan. Ang minute namin, may-ari ng Petron. Naka-SUV kami. May inom na. Alam mo, sabi niya, kala ko ba mayaman kayo? Ba't ganyan lang yung sasakyan nyo? Nalock yung Corvette ko at that time, so hindi ko dala. Di ba parang sa normal na tao, madi-discourage ka? Kasi minamata ka eh. Kasi nga business owner siya, malaki yung business niya. Tapos ang ni-discuss mo pagyaman. Pero hindi ako na-discourage kasi alam ko naman may sports car ako. Alam ko may supercar ako, so hindi ako tinamaan. Pero tinamaan yung nag-invite. Kaya nagkakaroon ng hesitation mag-invite ng mas mataas sa kanila. Dati, hindi ako makapunta sa mga kaibigan ko kasi feeling ko nakakahiya kasi hindi ako belong. Pero ngayon kahit CEO, nakakausap ko at hindi ako nai-intimidate. Kasi mas maganda pa yung sasakyan ko sa kanya kahit ba CEO ka. 'Di ba? So there's something inside you na kailangan mo ding i-develop. And the only way for you to develop that is through programs, trainings, and then tangible results. Minamatch siya. Kumbaga tinitimpla. Ganon. Kasi hindi pwedeng sobrang galing mo lang magbenta. And then what? Kasi lahat ng tao sa IAM magaling din magbenta. Magaling mag-give me 5, magaling mag-just for you. Kami din. What makes you great as a leader? It's not just based on the programs, it's not just based on the income, it's not just based on the tangible results, but holistic siya. Kaya, ang ganda ng network marketing kasi it's holistic eh. Parang aayusin mo talaga ugali mo, makikisama ka talaga, ibababa mo talaga ang pride mo, lulunukin mo talaga, magpapatulong ka talaga. Kasi ang una kong ginawa dito when I started building is inayos ko yung relationships ko sa uplines ko. And I started to submit na, mens, hindi ko talaga to kaya ng wala ka kasi hindi ako builder. Kinain ko yung pride ko kasi alam ko na gusto ko din talagang mag-passive income. So, yun yung mga steps. And hindi ka lalaki ang resulta without those kind of characters in you. Yun yung mas kita inside na magre-resonate sa tangible results mo. Yung mindset mo talaga. And the higher the responsibility, the higher the income, iba yung galaw mo. Iba ang galaw mo, mens, ng 16,000 lang yung views mo monthly. Iba kapag 300,000 a month. And let alone, iba kapag 500,000 ang binabayaran mo. Wala kang time magdrama, wala kang time sa mga kaartihan ng downlines mo. Nag-iibang tao ka. Alam mo kung bakit? Ang taas ng pressure. Kaya nga wala daw nag-grow sa comfort zone. Totoo yun. Kaya marirealize mo, mag-grow ka talaga. Bakit? Kasi kailangan mo ng ganitong klase ng responsibilities for you to be able to bring your organization to a certain level. Para lang mapaakyat mo sila sa SUV, sa sedan. Ikaw yung talagang magtitiis. Pwede naman, mens, hindi na ako maglabas ng supercar. Nai-enjoy ko pa yung lifestyle ko. Imaginein mo, 13 million yung supercar. Sayang din. Pwede na ako mag-Europe every month. 3 months, 6 months. 'Di ba? Pwede. Hindi. Nilabas mo pa din. So that's what you call reinvestment. Mali din yung kiniklaim ng ibang mentors. Wala ka namang gastos dito. Actually, marami kang gastos pag network builder ka. Hindi totoo yon. No, don't ever say that. You have a lot of investment towards yourself. There's a lot of investment towards puyat and dapat willing ka maglabas. If you're the type of person who doesn't like it kasi gusto mo i-keep lahat, ibulsa mo na, hindi lalaki organization mo. And marami ako nakitang organization why ganun pa rin sila kadami, 4 pa rin sila, 6 pa rin sila, sila pa din, o kaya naman hindi ganun ka-stick yung downline nila is because kasi nakikita ko talaga na may mali or may kulang or minsan may labis. Hindi natitimpla ng tama. And hindi mo tanggap tong formula na to, ba't ka nasa IAM? Gusto ko lang ng product, okay, wag ka mag-recruit. Or be clear with your intention na, girl, re-recruiting kita pero hindi ako magiging network builder. User lang tayo ng product. I-set mo na yung tone.
Kasi 'pag 'yan nakapasok sa community na aggressive yung community, nakikita niya nagpe-perform at gusto palang mag-perform ng downline mo at hindi niya makita sa'yo, madi-disappoint 'yan sa'yo. Kaya you have to set an expectation ano ka talaga dito. Hindi 'yan pinipilit, hindi rin siya ipinu-push, pero kailangan alam mo kung ano yung kailangan mo at ano talaga ang purpose mo dito. Gano'n siya kasimple, 'no? Si Mentor Aryan 'no, tsaka si Mentor, Aiza. Commend natin si Mentor Aiza 'no, kasi when she did the sports car, ang unang message sa'kin ni BP, "Hindi ka na puwedeng mag-Mustang kasi naka-Mustang na si Aiza." Sabi ko naman, "Ba't kasi 'to si Aiza ang aga naman kasi magmu-Mustang pa ako nun." 'Di parang na-pressure ako talaga kasi bakit nag-Mustang na yung downline ko, eh, ako hindi ta's sabi ko, "BMW na lang kaya." Eh, naririnig ko si Aryan bi-BMW. Na-stress talaga yung upline mens. O nag-Corvette ako, umiyak si Mentor Jess. Kasi wala siyang choice, Lambo siya. Alam mo ba yun, yung kapag sobrang gagaling din ng downlines mo, ikaw yung mase-stress. Parang hindi mo puwedeng pigilan, hindi mo and I love that about Ambassador kasi it gave me so much space for me to really be stretched kasi yun yung best example ng you have an amazing leaders down the line and hindi mo sila puwedeng pigilan just because you cannot and just because you don't want or just because you don't believe in the system, kasi they do. They do believe in the formula. So that is the reason why I became more parang obsessed in terms of, okay, paano ko talaga 'to aaralin and how do I mend with the years na nagkaroon ako ng detour. And Mentor Aiza and Mentor Aryan are the best example of leaders na talagang tumayo dun sa direction na aware din sila, where could I invest? Where could I lead? And where could I alam mo yun, ano yung puwede kong i-offer sa organization ko? Because at this point, ito yung mga limitations ko and these are the things that I can do for my team. Alam mo palakpakan mo yung mga mentors na 'to kasi hindi madali para sa kanila din na mag-sacrifice kasi puwedeng ipon na yan ni Mentor Aiza. Sa totoo lang, hindi niya naman kailangan kasi hello nasa provinces siya, puwede naman siya magtuloy-tuloy lang sa program, hindi naman kailangan magganyan. Pero she did and she's one of the pride of ambassadors kasi siyempre sports car yan, eh, 'di ba? Hindi lahat napapaabot mo sa level na yan. And for that person to go to that level, alam mo na meron na talaga siyang responsibility. All you have to do as a downline, sundan mo lang yung formula. Makisama ka kasi ginagawa ni Academy, nakikinabang ka, nagpapasok ka ng mga downlines, 'di ba? Kailangan ikaw, yan maganda yung kay Kuya Eko, nagho-hosting, pero sila din sila din yung first car achiever. Sila Mentor Marites talaga yung sumusunod din sa formula. Kahit paano sa reborn meron talaga, pero marami kasing pwede pang mag-step up. And alam nyo, 'pag ang reborn talaga, grabe naman na-goosebump ako. Kapagka kayo nagsama-sama at mas naging solid ang pagkakaintindi niyo dito, kahit nasaang panig pa kayo ng mundo, you will be unstoppable. Kasi nagkakaintindihan na kayo as an organization. And hindi masasayang yung actually para sa'kin, hindi nasayang yung maraming taon ni Mentor Aiza when I saw Mentor Marites and Echo. Kasi of all and Mentor Cory of course and others, Mentor Gigi nang na-meet namin sila sa Bacolod. Kasi I see leaders who are still existing and lumalalim talaga kasi fully duplicated na. Nakakapag-PE, nakakapag-process, nakakapag-ano, ang kulang na lang naman diyan tangible, eh. Pero the more that they invest time, hindi na yan kailangan i-push kasi sila na yan. Darating sila sa time na mare-realize nila na, Mentor Aiza, yan na yung magbe-message, Mentor Aiza, maglalabas na ako ng car. Kasi mafe-feel nila na kailangan na nila. Gano'n siya and even si Mentor Marites siya yung magsasabi, "Miss puwede ba ako mag-upgrade, puwede ba ako mag-SUV?" Ko, "Alam mo ka na mag-SUV ang dami mong sayang na oras sa ganyan, mag-sports car ka na lang, ipunin mo na lang, i-Mustang mo o kaya mas ano." Kasi gano'n din, eh, kagaya nung kay Mentor Aiza puwede naman siya mag-SUV, pero dineretso niya na nakatipid pa siya, 'di ba? Eh, ako hindi na ako nag-ano kasi nagdiretso na ako. So yun yung nakita namin with Crown Alpha Project, ito yung nag-iba na kami, hindi na kami diamond lang, Crown Alpha na talaga. Hindi 'to medyo maraming nawindang na teams kasi parang ang yabang naman nila. Oo, aminado naman kami, pero based on data, hindi naman kayabangan kasi nagka-result talaga, eh. People will think na mayabang kung sinasabi mo pero hindi nangyayari.
Pero what if sa dito sa mga nalabas na 'to, ang mga 'to lahat ang maglalabas ng sports car mentors. And technically, nakadalawang sessions lang 'yan, kay Mentor Me at kay Mentor Marlon. Pero tignan mo, naglabas naman si Aryan. Tapos naka-line up na yung the rest. It's just a matter of when and kailan niyo makikita yung videos nila. Pero 'di ba, I've been with them for how many years lang? Technically 2 years lang, pero tignan mo nasaan na silang level. Gano'n sila kagaling din. Kaya iba talaga 'pag nagkakaintindihan yung organization. Kasi hindi mapapagod yung yung upline or ikaw na ninangal-ngalan ka nung upline mo na maglabas ka na, maglabas ka na. Eh, kasi walang ngangal-ngal kay Mentor Aiza ngayon na maglabas ka na, eh, naka-Mustang na siya. And yet nagde-decide pa rin siya na, "Miss, mag-upgrade kaya ako?" 'Di ba? Gano'n yung naintindihan niya, hindi niya pa nga alam yung formula, eh, pero naintindihan niya na. Yun yung siguro kapag star section ka. Kumbaga magkaka-batch kayo kaso section 1 ka. Yung ibang hindi makaintindi baka section 4. Charing! 'Di ba? Kasi may gano'ng joke sa'min dati sa peers. Alam mo 'tong mag-asawang 'to section 1. Star section daw kami. Eh, mga loko 'tong mga taga-peers, eh, 'no. Sabi ko, "Oo, kayo mababagal kayo section 4 kasi kayo." 'Di ba? Pero totoo yun. It's just a matter of understanding, guys. And sa supercar, ito yung simple. If I wish that I could, kung alam ko lang na hindi nila i-o-honor yung aking Corvette. Kasi sinasabihan ako nung sa breakfast meeting na, Cory, hindi pa yan yung car. Parang ang ultimate level ng supercar would be Lambo, McLaren, Ferrari Tribu 2. Yun lang yung allowed. For you to be said na graduate ka na sa car. So parang, hindi pa pala to, miss. Hindi pa pala, be. Alam mo, dugong-dugo ka na sa pagbabayad. Mes, lubid na ang kasunod. Ilubid nyo na kami. Pero alam mo, it was just a funny joke at that time. Pero alam mo, after that meeting, because meron akong thought na gusto ko talagang may matapos, gusto ko talagang may gumraduate, gusto ko talagang may mapatunayan din ako sa sarili ko sa industry. And it was all about the things that I have worked on for so many years is gusto ko siya talaga. For the sake na I did it, natapos ko siya, ginawa ko yung formula, I made it. So kung magsasalita ako, ginawa ko siya. Before ako mag-utos-utos dyan or magsabi-sabi dyan ng ganito ginawa, ganyan, ako muna. Kaya hindi ako nagpo-push ng downlines at this point. So kung gusto nila, okay, go ahead. Nawala sa akin yung pushing. Kasi na-realize ko na kung meron akong dapat i-push, sarili ko yun. Hindi dapat yung leaders ko. And sila yung magde-decide. 'Di ba? So within 3 to 5 years dapat nakuha mo na 'to. So namimili kami kung ano yung next level namin kasi nag-sports car na lahat, eh, yung core, eh. So hindi ka na puwedeng Corvette ka lang kasi may magko-Corvette at magko-Corvette diyan. Papatay na kayo ng sasakyan, 'di ba? So alam mo na inabutan ka na. And that's one thing that I love about ambassadors kasi naiintindihan na nila kung ano yung ginagawa namin finally, magkaka-align na kami. Kasi kami mismo luminya. Ginawa namin yung sistema. So your core must be sports car level, which is yun yung nangyayari sa ambassador ngayon. And then yung keeping program. Kasi mentors, kung hindi naglambo si Mentor Jess, I won't believe na kumikita siya. And hindi na ako para mag-build. Kung hindi siya lumipat ng Shangri-La, at nandun pa rin siya sa maliit na condo niya, I wouldn't believe na kumikita siya sa industry na pinasukan niya. Hindi ako para mag-build kasi ang iisipin ko, mas malaki pa kita ko kay Mentor Jess. So that's the ultimate level of success pagdating sa ganitong industry, ipakita mo sa amin. Kasi Kuya Eko, halimbawa ako tao, nanonood ako sa inyo ni Ate Marites, virtual assistant din ako. Gusto ko din maging kagaya nyo. Pero kung VIOS lang, naka-VIOS na ako, ba't naman ako magre-resign sa trabaho ko? Para palitan kung ano yung gusto kong marating sa buhay. Naka-VIOS na ako, naka-SUV pa nga ako, eh. If ganito lang siya kasimple, hindi mo makukuha ang mga ideal leaders sa organization kung ang resulta mo ay mababa lang. Makakakuha ka nung mas mababa sa'yo, users, ganon. Pero para talagang masabi mo na magdagagalaw yan, na talagang magbibuild yan ng organization, supercar ang nakakapagpagalaw. Kasi kami, traditional business owners na kami, kumikita na kami, iniwan pa namin. Ganon kami napagalaw ni Mentor Me. Kasi 7 to 8 million si Mentor Me a month. Hindi mo iiwan ang traditional mo. 100,000 pa lang ang downline ni Mentor Me. So pag nag 1 million si Mentor Me, ibig sabihin, 80 million si Mentor Me. Ewan ko na lang, bayad na ang McLaren ni Mentor Me, di ba?
Tapos pag kinakausap mo, Mens May, nagre-reply pa rin kahit nasa Europe siya. Kaya mamahalin mo yung industriya, mamahalin mo yung formula. Eh, tingnan mo ang nauna, ang laki ng income. Kami nga, at nakita ko 'to nung naka-Vios ako at naka-SUV ako, ang income ko lang sa e-wallet ko is around 5K, 20K, 30K, ganun lang naglalaro. Tapos nung nag-supercar kami, from that income, pumalo ako ng 500,000 to 1M per month. Kasi kapag meron kang bayarin, iba ang sipag mo. Kaya ang naging trick ko talaga, dapat wala akong pera. Kasi hindi ako pwedeng makomportable. Dahil once pa Netflix na ako, at alam ko namang may ipon ako, ay patay tayo. Hindi na yan nagtatrabaho si Ma'am Shi. Kasi komportable eh. Kaya alam nyo, ito yung favorite ng lahat eh. No? Yung, sabi nga nila, dream big, there's no limit to what you can achieve. Lahat nag-sports car, supercar level na. Ako sa 5th year anniversary to eh. That was a clear indicator na Ambassador is a brand, is a new branding na. Kumbaga nag-rebrand na yung organization, hindi na kami seller lang. And alam mo, si Ying lumapit sa akin, sabi niya, alam mo Vince, nung naglabas ka ng sports car, ng supercar sabi niya, nung supercar, kinabahan kaming lahat. Bakit naman? Pag ganun. Sabi niya, kasi alam namin na you're gonna make it. You're the type, kayo yung personality pagdating sa industry na whatever you focus on, i-work out nyo talaga. So when you started developing that, tapos kami, ang tagal na naming builder, such a slap on the face, kasi alam namin na seller ka lang. And yet nag-build ka pa. So kami, kinabahan na kami lahat, patay builder na rin siya. So, kumbaga tumaas yung bar, tumaas yung competition, tumaas lahat. And ang nagtataka lang din kami is, we never even compete with other teams, pero nararamdaman mo siya na may tension somehow sometimes. Kasi, alam mo yun, kasi tinitingnan ka din talaga nila. And ang daming lumalapit sa teams na nagsasabi na, alam nyo, ang galing ng team nyo. And you should be proud. Yun yung dapat nagagawa din ng Reborn. Na pag sinabing Reborn kami, under kami ni Mentor Isa, ay, gusto ko maging part ng Reborn. 'Di ba? Kasi it's such a pride and joy. Marami kaming car achievers, marami kaming millionaire circle sa Reborn, marami kaming kumikita dito. Kailangan yung ipakita na kumikita kayo dito to represent the business. Not just your team as a Reborn, but your exact personal team. Kung ikaw ay Rockets, yun yung binubuhat mo. Kung ikaw ay Lightboard, ikaw yung binubuhat mo. Unless otherwise, hindi naman yun ang goal mo kasi may iba ka pang plano, okay lang yun. Pero tandaan mo 5 years from now, etong mga 'to, hindi mo na 'to masyado makikita. Guaranteed 'yan. And dala nila yung wisdom and skill set ng pagiging network builder talaga. Na kahit na sino sa bago, hindi nila maa-achieve yun kasi hindi sila dumaan the way sa hirap na dinaanan namin. Kasi wala kaming office, wala kaming product, wala kaming paper bag, hindi sikat yung product. Kayo lahat, pumasok kayo, sikat na yung product, may office, ang lamig, ang ganda ng ambassadors. Sobrang built na yung system, mas mabilis kayo kikita. Yun yung guaranteed sa formula. And nakita ko siya sa mga bago. Kay Mentor Peach and si Mentor Jessa and si Mentor May, si Mentor Mitch, ibig sabihin, graduate na tong mga to. Pag nasa Lambo level ka na, ang next mo na niyan, house and lot na. So, eto yung bahay ni Mentor Jess, no? Nung dinala niya ako dito, it's one way of keeping yung mga quality mong downline. Kasi alam niya na quality rin kami ni Papshi. Hindi mo kami basta mabobola. Kumbaga. Kasi nag-iisip kami, tapos nagko-compute kami, ilang taon ka na, ilan ang income mo, ganyan-ganyan. In 1 year, kumita si Mentor Jessa ng 20 million. Nung nag-start mag-build ang ambassador. Ganon kalupit kapag nag-build na yung organization mo. Kaya kailangan magka-resulta ka. Kasi nung inikot niya kami dito, after few days, kumuha din kami ng unit, nag-siyang din kami. And lastly sa formula, kaya property, kasi bahay ka na lang. Si Mentor Ikay, lahat ng downline niya, sa bahay niya na lang pumupunta. Less gas, less tipid. Tsaka meron talagang tangible result na nakita na ito kinita ko sa network. Yung Lambo niya, tsaka itong bahay niya, sabihin natin yung Lambo 20, tapos itong house and lot niya 18. So meron siyang 38. Kahit i-liquid niya yan, kung ayaw niya na later at gusto niya magpakasimple, meron siyang solid na 38 nag-a-appreciate ang bahay nila. Actually, ang bahay ni Mentor May dati,
ano lang yan, 24 million yata, 25. Ngayon daw, sabi ni Press, 45 million na yung bahay ni Mentor May. Etong bahay ni Mentor Ikay ay nasa 25 na. Nag-appreciate na yung mga income nila at yung bahay nila. So, paano mo sasabihin sa downline mo na kumita ka kung ang bahay mo pa rin ay maliit? Paano mo papagalawin ang professionals mo? May bahay na yan na nag-i-exist malaki pa sa bahay mo. Kaya kailangan, wow, hindi pwede yung ordinaryong bahay. May standard din yan. Mansion dapat ang bahay mo dito. At least 3-story house. Mentor cut, ganun din. Dadali namin, Nets, andito yung mga downline namin. Nakakahiya na din. Kasi may sariling buhay na. 'Di ba? Tapos nangaabala ka pa ng upline. Kaya kami, napo-force din kami na kailangan ko na magkabahay. Kasi ayoko talagang bitbitin kay mentor cut. Kaso ganun talaga eh. It's something na kailangan mong ilabas. Kasi yun naman ang ipinunta mo, time and financial freedom, 'di ba? O ito na yung process. Tsaka gusto mo magka-house and lot. Ito bigay ni IAM. Ikaw na bahala, trumabaho. 'Di ba McLaren 3-story house, 7 to 8 million per month. Pero yan kahit linggo nagtatrabaho si Mentor May. Kahit nga nagtataiyan sa La Union nung kasama namin yan, nagtataiyan mens, grabe talaga, pero grabe ang performance. Tsaka disiplinado sa salita, sa gawa, sa trabaho. Ibang level si Mentor May. Tsaka ano siya eh, ang ganda ng character ni Mentor May kasi na-develop siya over the years. And sabi niya, sa sobrang kaisan ko, Cory, parang ang nag-develop ng buhay ko, sila Pres at sila BP. Umuo na lang ako ng umuo. Kasi sa ESPong to, naku, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Yes na lang ako. Kaya kahit hindi ko pa nare-reach yung certain income, pag sinabi nila maglabas na ako, naglalabas ako. Hindi kasi tama na isipin mo na, ay, may sige, pag lumaki na yung income ko. Hindi. Mag-i-invest ka talaga. Kasi kapag ka ngayon ka pa lang maglalabas ng income, hindi darating yung lalaki yung grupo mo. Kaya lang lalaki yung grupo mo kasi nag-invest ka. Without investing, without your capital, hindi ka mag-profit. Impossible. Yan na yun. Kung ano yung size ng organization mo, yan na yun. Tsaka hindi ka makakapag-keeping ng downline. Marami na sa blast ang aalis kapag humina ang income ni Mentor Me. Guaranteed yan. Bakit? Kasi, ay naku, humihina na yung income. Hindi naman hihina sa palaki ang income. Every year, 3 times to 4 times ang income ng IBC centers at saka ng mga distributors. Kaya importante, alam mo kung ano yung binibuild mo. Lastly, result. This is a 5-year plan for network builders. And sa first year mo, tandaan mo 100% todo talaga sa'yo. Tanggapin mo na siya, huwag ka na mag-complain. Lahat ng effort sa'yo, team, check, effort mo, to-do list mo, sa'yo lahat. Yung business, yung training, yung bonding, sa'yo. 75% sa second year. No? Duplicated ka 25% of your core. Pero hindi pa rin siya masabing fully, pero okay na. Dahil kahit paano, meron ka ng passive, 3K, 5K, ganyan. Third year mo, 50 na. So mararamdaman mo, lumalaki yung cheque mo. Fourth year mo, 75% duplicated ka na. 25% na lang yung effort mo. And lastly, on your 5th year, dapat 100% ng effort ng team mo, tapos 0 effort ka na. Si Mentor Me, sa totoo lang, talagang may effort pa rin siya kahit di naman na kailangan. Lagi siyang tinatanong kung bakit. Kasi love niya daw talaga. Ito na yung kinalakihan niya eh. Ngayon, nakikita namin sa kanya na when she learned the business and trained kami, minamaintain niya na lang kami. Tayo, technically, lahat. No? Pag nai-invite mo siya, maintenance na lang yun. No? And ito yung nakita ko sa leaders ng ambassadors na yung hindi nagtanong, hindi kinwestiyon yung formula, pero nag-fully submit. So parang in 3 months, ito yung na-achieve nila. Emerald, may Ruby sa team nila, kapatid niya. Naglabas sila ng Everest, tapos nakita nila yung level 2 na bag, tapos nag 1 million na rin sila in 3 months time. And then in 2 years, parang 2 months pa lang, naglabas na sila ng sarili nilang hub sa Pampanga. Maganda pa nga sa IBC. Tapos may sarili silang training time pag blast, fierce, may ma'am sila after ng meeting, may centering sila pag Saturday, may IBP din sila doon, may training din sila. Tapos online, duplicated din sila as academy. Yung mapakita mo yung icons, anak yan ni Shera, yung si Florence, na mastermind, ayan, under yan ng Shera. Pero duplicated kasi nagawa yung tama na product, kumuha mo na ng ano, tas
may academy sila na sarili ang Shera, tapos dinuplicate yung incentives. Tapos alam mo yon, yung sinabi ko sa kanya na, alam mo, hindi mo na kailangan na ikaw yung kumuha ng product, hayaan mo na yung mga downlines mo. Dapat silang kumukuha ng product nila, dapat silang pumupunta sa office. Kaya sila, upgrade din sila ng sasakyan. At alam nyo guys, naku, nakaka-excite. Kasi baka madulas ako, no? Pero basta, ang ganda ng nangyari dito isa to sa pinaka-pride talaga na totoo yung formula. Totoo siya. Kasi alam nyo, sa 5-year plan, nasa 2 years na agad ang Shera, pero 6 months old pa lang sila. 'Di ba? So, ambassador at that time was 9.1 million, 2022 was 86 million sales na. Alam mo, 2023, we made over 200 million sales. As a team, collaborative yon. Alam niyo ba ang sales ng Blast? 900 million. Ang kita ng Fierce, 500 million. Almost kalahati atin ng buong Fierce ng 2020. 2023. Ganon kalupit yung nagawa ng organization natin. Kaya, nasa right track ka. Huwag kang matakot sumugal kasi hindi ka naman pababayaan ng mga nandito. No? You have Mentor Isa, you have me, you have Mentor Fritz, Mentor Jessa, Mentor Kat, Mentor me. Ang daming aalalay sa'yo. Kailangan mo lang lumipad. No? And step forward ka lang. And alam niyo, mentors, na nag-start ako, I always wanted to have, noong 2016, nag-start ako, may Just For You, sana magka-IBC ako, magka-team production, direct selling. Alam mo, in 2024, na-achieve natin lahat yan. Kasi, in 2024, yung building namin ni Popshi is almost, ito hindi na updated, pero almost 34 million kami. In 2 years building. 19 million na kasi si Popshi, magto 20 million na siya eh. Tapos ako ay 14 plus. Kaya, madami kaming pinagdaanan ni Popshi, pero like kung sinasabi na it was all meant to be. Kasi kung bakit mabilis ang ambassador ngayon, because marami na kaming hindi itinuturo na pinagdaanan namin na alam mo, puro shortcut na talaga. And yun yung reason kung bakit sobrang tatag ng ambassadors today. And kahit ngayon, naka-autopilot na siya. Kasi yung core ng ambassadors, wala ka nang ituturo. Duplicated na yan 100%. Naka-sports car level na yan, ano ituturo mo pa dyan, di ba? Ang goal na lang, makadevelop sila ng sarili nilang core. And makadevelop sila ng sports car level din nila. At sila makalipad na on their own kahit wala na ikaw. Yun lang siya kasimple. And believe me, when I say this, na kung nag-win ka as Reborn, believe me na yung buong team ng Reborn mag-win. Importante to. Kailangan, ikaw as a person, tingnan mo ang Reborn as your mother team. And lahat ng pwede mong iambag, lahat ng pwede mong i-support, lahat ng pwede mong ibigay, itodo mo. Kasi it will go back to you as an upline. Kasi halimbawa, nakikita ng downline mo, sobrang supportive mo sa Reborn. Alam mo ba na yun din ang kukopyahin ng downlines mo? Para siyang boomerang siya. So, dati hindi kami okay ni Mentor Kat. Hindi ako ma-attend ng mga meetings niya. Tas naputol kami sa ganun. Kasi nga, bratinela talaga ako pag ayoko. May ganun akong ugali. So, hindi ko siya nakita na major impact pala siya sa organization ko. Marami akong naputol na lines because of that. And so, I started reaching out and I started believing na it's not about me. It's about my team. So, I have to lower the pride. I have to make sure that okay yung relationships ko. And I have to build that kind of leadership na parang, sige, kung ano yung gusto nyo, guys. Dumating na rin ako sa ganun ngayon. Kasi nga, ako ay tapos na. It's about my team na. So, ganito kalaki yung IBC, guys, no? Nung 4th year anniversary. And good news kasi, I think isang final agreement na lang, pero yung buong 3rd floor natin, magiging sa atin kasi yun dito sa Lipa. Yun yung buong 3rd floor ng IBC. Magiging atin lahat yun. Parang 400 square yung bagong IBC. And i-renovate siya, halos 5 million worth yung renovation. And dun yung probably magiging 5th year anniversary. And ang maganda dito, mentors, no, nakikita mo talaga yung progress. As a direct seller, as an IBC owner, as a network builder, walang excuse. Meron pa kaming sariling brand. Ikaw, builder ka lang. So, dapat kaya mo to. 'Di ba? Kasi mas mahirap yung pinagdaanan namin ni Popshi and yet, we made it through. Mas lalong dapat kayanin mo siya. No? Tanggapin mo na lang yung formula at huwag ka munang magtanong para
na-test mo na lang. Kung may mga questions ka man na hindi malinaw, pwede mo talagang i-address yan sa amin privately. Pero, wag mo siyang ipakita sa team mo na hindi ka sumusunod. Yung gano'n. Kasi baka, alam mo yun, baka kayo din na mag-suffer. Yun yung nakita ko. So, always challenge yourself. It's the only path which leads to growth. Sabi nga ni Morgan Freeman, 'di ba? Tayong lahat mentors, we will always have the capacity na magpursige o hindi. Ano yung level na gusto mo o ito okay ka na. Pero once as an upline, tandaan mo, hindi na siya because lang sa gusto mo or yung standard na pasok lang sa'yo. Kasi may standard talaga si IAM at ito yung standard na diniscuss natin. And yun yung dapat na meron ka. Ngayon, ipipilit pa rin natin, Mens, hindi ko pa rin kasi kaya, ganito, ganyan. Well, it's all about you and kung ano yung timeline mo, pero tatagal ka. Ganun lang siya kasimple. Wala na din siyang pilitan. Wala na rin magagalit sa'yo, Mens. Hindi na si Ma'am Shi magagalit sa'yo kung hindi ka naglalabas ng ganito or hindi ka nagra-rank up. Wala na, Mens. Kasi ano na, graduate na ako, Mens. Matagal ko na pinagraduate yung sarili ko. Bago pa ako nag-build, alam ko sa sarili ko, nag-graduate na ako. So, nagbi-build ako out of love. Yung talagang, sige, kung gusto nyo, kung hindi, kung ayaw nyo. Pero, hindi mo na ako makakita na nagwawala ako because certain things didn't happen. Kasi at the end of the day, business mo na yan. 'Di ba? Kasi mahirap din para sa posisyon ko na lagi na naman ako naha-high blood, lagi naman akong galit or whatsoever, pero for the benefit mo. Pero tough love kasi yun, eh. And ngayon kasi nandun na rin ako sa point wherein, re-relax na ako. Kasi nag-relax na yung mga upline ko, ako pa ba, 'di ba? Pero ako din, nag-chill na ako. Ganun yung nangyari sa'kin. Kaya, Reborn, ang last message ko lang sa inyo, guys.